Mga kapatid, naranasan nyo na ba nung bata kayo o maaring medyo malaki na kayo? Sino dito yung muntik ng malunod? Muntik na kayong nalunod. Ano po ang pakiramdam ng parang nalulunod? Nakakatakot. Kasi habang pumipiglas ka, palubog ka ng palubog at blok, 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 blok. Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang nalulunod. Minsan, pakiramdam natin para po tayong nalulunod din po sa dami po ng ating mga iniisip. Sino po dito maraming iniisip? Tingnan mo yung katabi mo, mukha bang maraming iniisip? Okay lang yan. Kesa naman sa walang iniisip. Anong gusto nyo? Walang iniisip o may iniisip? O walang isip? Biro lang mga kapatid. Minsan pakiramdam po natin, nalulunod po tayo ng mga worries, anxieties, nalulunod po tayo ng kalungkutan, nalulunod po tayo ng napakaraming bumabagabag sa ating buhay. Pero salamat sa Diyos. Sabi nga po, when you feel like you're drowning, don't worry. Pakisabi sa katabi mo, don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Bakit po? Sapagkat your lifeguard. Sino pong lifeguard po natin? Anong pangalan ng lifeguard natin? Ang ating lifeguard, ang ating Savior, ang ating Panginoong Hesus. Tandaan mo, kapag pakiramdam mo para kang nalulunod, tandaan mo yung lifeguard mo. May kapangyarihan yan maglakad sa tubig. He walks on water. Amen! Kapag lunod na lunod ka na, tandaan mo, kapatid, hindi maiksi ang kamay ng Panginoon para abutin ka. Hawakan mo yung katabi mo, sabi mo sa kanya, gaano ka man kabigat, kayang-kaya kang buhati ng Panginoon. Pabalik sa kanyang presensya. Amen! Kahit para bang lunod na lunod ka na, ang layo-layo mo na, sino pong naniniwala na hindi maiksi ang kamay ng Diyos para tayo abutin? Hawakan mo nga sa balikat yung katabi mo, hawak ka ng Diyos, kapatid. Hawak ka ng Panginoon. At kung hawak po tayo ng Panginoon, pwede ho bang palakpakan natin ang Panginoon? Yung mas malakas, yung pinaka malakas na papuri para sa Panginoon. Hallelujah! Pakisabi po, advantage. Advantage. It is an advantage that we have God in our lives. Tama po ba yung mga kapatid? Advantage po kapag may Diyos po tayo sa ating buhay. Advantage po kapag ang Panginoon sumasayo. Pakisabi nga sa sarili mo, sumasa akin ang Panginoon. The Lord is with me. Having God in your boat doesn't mean that you'll not face any storm. Hindi ibig sabihin na may Diyos ka, may Panginoon ka, wala ka ng unos na pagdadaanan. Pakitapi kay katabi mo, bahagi yan ang buhay, kapatid. Kasama yan sa buhay. Kasama yan. Having God in your boat doesn't mean that you'll not face any storm. It means that no storm can sink your boat. Can we say, wow? Can we say, amazing? Tandaan mo, kapatid, kaibigan, kapag kasama mo ang Panginoon sa bangka, dadaan yan sa mga storms. Pero ang kagandahan, hindi ka lulubog.
hindi ka malulunod. Hindi ka masusunog. Tama, Brother Joel? Iingatan ka ng Diyos sapagkat kasama mo ang Panginoon. Taas po natin mga kamay po natin. Ikaway po natin yan sa Panginoon. Sabi natin, thank you Lord for being with us. Thank you Lord sa pagsama mo sa amin sa araw-araw. Narito po mga kapatid, yung kagandahan na ang Diyos po ay kasama po natin. Ito po yung kagandahan na pinapakita sa atin ng Biblia sa Mark chapter 4, verse 35 to 41. Basahin po natin ang mga salita ng Diyos na ating pagsasalu-saluhan sa araw na ito. Ang sabi po diyan, the day when evening came, He said to His disciples, let us go over to the other side. Sabi ng Panginoon, tatawid tayo sa kabilang dako. Ito po ay, pakisabi po, command. At hindi lang ito command, pakisabi po, promise. It is a command from the Lord, tatawid tayo sa kabilang dako, pero pangako ito ng ating Diyos. Mamaya po, babalikan ko po ito as we end this message. At ang sabi po ng salita ng Panginoon, leaving the crowd behind, they took Him along just as He was in the boat. There were also other boats with Him. Then, ano po ang nangyari? What happened? Ano pong sabi diyan? A furious squall came up, hindi po squall, kundi, pakisabi po, squall. Pag sinabing squall, ito po ay unos, bagyo, o subasco, kung tawagin sa Marinduque. Ang sabi po ng Biblia, and the waves broke over the boat, so that it was nearly swamped. Sa tindi po ng lakas ng hangin, lakas ng ulan, lakas po ng hampas ng mga alon, halos lumubog na yung bangka. Sa Marinduque po, kung hindi po ako nagkakamali, Sister Lalaine, ang tawag namin nung araw dito, Subasco. Nung araw po, papunta po kami sa Pinamalayan, Mindoro. Galing po kami ng Buena Vista, Marinduque. Sumakay po kami lang ng bangka. Sa kalagitnaan po ng laot, biglang pumangit yung panahon, biglang dumilim. Lumakas ang hangin, lumakas po yung ulan, lumakas po yung alon. At hinahampas kami ng malalakas na alon. At yung bangka po namin, talagang nalalagyan na ng tubig. Ako naman po, panay limas. Takot na takot po ako. Alam niyo kung bakit? Kasi noong time na yon, hindi po ako marunong lumangoy. Yung mga kasama ko, mga veteranong mangingisda, mga sumisisid, ang tawag ay mga busero. Yung busero po, yan po yung paghagis ng lambat, sila po yung tumatalon, tapos tinitignan nila kung gaano karami yung huli. Ang mga kasama ko po, may mga palikpik, kung titignan mo, para may mga kaliskis. Walang takot po sa dagat. Samantalang ako, naglilimas at takot na takot. Sabi ko, Lord, ayoko pang umuwi sa iyo. Subasco po, tawag dito. Yung pong biyahe po namin na supposed to be para mga 30 minutes lang yan, naku, inaabot na po ng 3 oras. Sa tindi po ng Subasco. Ewan ko kung naranasan nyo na po yan. Kapag kayo po mahilig po sa mga island hopping, may experience nyo yan. Purihin po ang Diyos. Ano pong sabi dito ng salita ng Panginoon? Jesus was in the storm, sleeping on a cushion. Habang bumabagyo, habang may unos, ang sabi ng Biblia, ang Panginoon natutulog, nakaunan, umuunan pa, payapang-payapa.
At ang mga alagad po ay natataranta. Ano pong sabi po dito? The disciples woke him and said to him, Teacher, don't you care if we drown? Panginoon, lulubog na tayo. Mararamdaman po natin dito, pakisabi po, fear. Pakisabi po, worry. Pakisabi po, anxiety. Tignan mo yung katabi mo. Sabi mo, naranasan mo na bang mataranta? Sa dami ng problema, sa dami ng mga humahampas sa iyo ng mga unos ng buhay. Kuminsan parang ganito rin tayo mga kapatid. Ano po sabi ng Biblia? And Jesus got up, rebuked the wind, and said to the waves, pakisigaw po, quiet! Quiet. Pakisigaw po, be still! Then the wind died down and it was completely calm, and said to his disciples, why are you so afraid? Bakit ka natatakot? Pakisabi nga sa katabi mo, huwag matakot. Huwag kang matakot. Why are you so afraid? Ang sabi ng Panginoon. Do you still have no faith? At ang sabi dito, they were terrified and asked each other, who is this? Even the wind and the waves obey him. Sino to? Na-amaze sila sa Panginoon. Sabi nila, sino to? Unti mo mga alon, unti mo hangin, unti mo unos, sumusunod sa Kanya. Sapagat ang Panginoon, ang hari ng mga hari, Panginoon ng mga Panginoon, ang pinakamakapangyarihan sa lahat, lahat po ay susunod sa Kanya. Palakpakan po natin ang Panginoon. Purihin po natin ang ating Diyos na makapangyarihan sa lahat, na lahat ng bagay ay kaya niyang pasunurin. Purihin ang Diyos. Thank you, Lord, for your presence. Now, as we end, ito po gusto po nating sagutin. Ano po ba ang dapat nating gawin kapag may unos po tayong pinagdadaanan? What to do in times of storms? O kung wala man storms na pinagdadaanan ngayon, ang salita ng Diyos ay pwede pa rin nating kunin. Sapagat, sino po dito, tinanggap niya ang Panginoon sa kanyang buhay? Kung ang Panginoon, tinanggap mo bilang Panginoon mo sa iyong buhay, siya po ay nakaupo sa puso mo ngayon. Nakatrono sa puso mo. Ikaw ngayon ang bangka ng Panginoon. At siya ngayon ang kapitan, ang nagdadrive ng buhay mo. Amen po ba? So ano po gagawin natin kung ang Panginoon ang naghahari sa ating buhay o kung tayo man po ay dumadaan sa storms? Ano yung pwede nating matutunan mula sa Word of God sa hapong ito? Unang-una po, always remember, God is with us. Lagi mo yan tatandaan, Brad, sis. Lagi mo yan sasabihin sa sarili mo na hindi ka nag-iisa, kasama mo ang Diyos. Amen. Kung kasama mo ang Diyos, hindi ka malulunod. Kung kasama mo ang Diyos, hindi ka masusunog. Kung kasama mo ang Diyos, magtatagumpay ka. Babangon ka ng may kalakasan. Amen! Ano pong sabi ng Hebrews 13:5? Basahin po natin ng malakas yung highlight diyan. God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Wow. Pangako ng Panginoon yan. Hawakan mo yung katabi mo. Iwan ka man nila, hindi ka iiwan ng Panginoon. Hindi ka pababayaan ng Panginoon. Bakit may mga taong iniiwan? Huwag na ho kayong magtaas ng kamay. Sino dito yung naranasan niyang iniwan siya? Pakisabi po, ouch! Huwag ka na magtaas ng kamay.
kilala ka ng Panginoon. Bakit nga ba tayo minsan nakakakita ng mga tao na iniiwan? Marami po akong sagot na naisip diyan. Pero ilan lang po yung sasabihin ko. Siguro marahil kaya ka iniwan, baka hindi ka na nila kailangan. Baka nung una, nakikita nila kailangan ka pa, pagkatapos nung nakita na hindi ka na kailangan, wala ka ng halaga, pwede ka nang iwan. O maaaring hindi ka masyadong pinapahalagahan. Kasi kung mahalaga ka, kahit wala nang pakinabang, kung mahalaga ka, hindi ka pa rin iiwan. Baka dumating yung panahon na hindi na siya importante. Hindi na siya kagamit-gamit. Amen. Bakit iniiwan yung isang tao? Maaring siya ay nagkulang. Sa kabila ng kanyang pagsisikap marahil, nakita yung pagkukulang. Kulang. Kaya iniwan. Pero isang bagay po ang maganda sa sinasabi ng Panginoon. Kahit po tayo nagkulang, kahit kailan, di po tayo iiwan ng Panginoon. Amen! Kahit sabihin na ng mundo, sabihin na ng dyablo na di ka naman importante, di ka naman mahalaga, wala ka namang gamit. Isang bagay po ang tandaan mo, kahit kailan, hindi ka iiwan ng Panginoon. Amen! Kung may mga tao na meron silang mga reasons, mga dahilan kung bakit iiwan nila itong taong ito, naniniwala po ako na hindi mauubusan ng reason ang Panginoon para hindi kanya iwan. Hallelujah. Hallelujah. Hindi kanya iiwan sapagkat anak kanya. Hindi kanya iiwan sapagkat nasa iyo ang kanyang mga salita. Hindi kanya iiwan sapagkat nasa iyo ang kanyang spirito. Hindi kanya iiwan sapagkat ang kanyang pangalan ay nakaukit sa puso mo. Hindi kanya iiwan sapagkat siya ang iyong Ama sa langit na totoong nagmamahal sa iyo. Pwede po ba natin palakpakan ng Panginoon? Hallelujah! Praise the Lord! God is with us. He will never leave us nor forsake us. He will never fail us. He will never leave us. He will never change. Amen. Sabi ni Lord, kahit kailan di kita iiwan, kahit kailan hindi kita bibitawan, kahit kailan hindi kita pababayaan, sapagkat binili kita ng aking dugo doon sa krus ng altaryo. Can we say hallelujah? Hallelujah, Jesus. Thank you, Lord, for your presence. What to do in times of storm? Unang-una, lagi mong tatandaan, God is with us. Pangalawa po, kailangan po meron pong konting pagbabago. Ang pagbabago na dapat nating gawin, hawakan mo nga yung sentido ng katabi mo, sabi mo, dito ang pagbabago. Dito nagsisimula dapat ang pagbabago. Amen. Babaguhin po natin itong perception po natin. Babaguhin po natin itong pag-iisip po natin. Babaguhin po natin yung thought pattern po natin, yung way of thinking o yung mindset po natin. Ang sabi po ng Romans 12:2, ang sabi diyan, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Kapatid, kapag may mga storms ka, ito dapat ang babaguhin natin, yung way of thinking natin, yung thought pattern po natin, yung pananaw po natin sa buhay. Amen. Dapat po yung pananaw po natin, binabago po ito ng Word of God. Ang nagbabago sa isip natin, hindi po babae,
Ay, hindi pa kasi ako nai-in love kaya hindi pa ako nagbabago. Hindi po totoo yun. Ang magbabago sa isip natin, ang mga salita ng Diyos. Binabago yung mga paniniwala natin, yung mga maling paniniwala, binabago ng Word of God. Yung mga maling pananaw, binabago ng Word of God. Kung ang salita ng Diyos, nagre-rema sa atin, talagang nangungusap sa atin. Ang sabi ng Romans 10:17, faith cometh from hearing and hearing by the Word of God. Alam niyo po ba ang Word of God? Laging sinusulat yan sa logos. Sa Greek word, laging sinusulat logos. Pag sinabing logos, pakisabi po, written word. Salita, ibig sabihin nun. Pero dito po sa Romans 10:17, hindi po logos ang ginamit na Greek word. Pakisabi po, rema. Rema po. Pag sinabing rema, direct revelation from the Lord. Ibig sabihin ng rema, kapag yung salita ng Diyos, pinag-aaralan mo, binabasa mo, pinapakinggan mo, tinatamaan ka. Nararamdaman mo, nangungusap si Lord. Nagigets mo, nakukuha mo, nararamdaman mo yung presensya ng Diyos. Sino po dito? Kapag nakikinig ka at nag-aaral ka ng salita ng Diyos, naiintindihan mo. Nangungusap sa'yo si Lord. Yang mga salita ng Diyos na naiintindihan mo, magpapabago ng isip mo. Amen! Nagre-rema sa'yo. Minsan, may mga tao, basa sila ng basa ng Word of God, hindi nila naiintindihan. Pero once na binasa mo, the Holy Spirit is speaking to you directly. Nagsasalita sa'yo. At napipil mo na, Lord, thank you. Ang sarap. Tinatamaan ako pero nangungusap ka sa akin. Amen. Yun po yung nagpapabago sa atin. Bibigyan ko po kayo ng ilang mga pananaw na dapat nating makita. Unang-una po, tandaan po natin, Christian and unbelievers, sabi ng Bible, parehas nakakaranas yan ng storms of life. Kaya wag kang magugulumihanan, huwag kang magagalit kay Lord, huwag kang magrereklamo, huwag kang magre-rebelde kay Lord kapag may storms ka. Kasi kahit Kristiyano o hindi Kristiyano, naglilingkod o hindi, meron po yung storms. Amen. Ang kagandahan lang, kapag nasa Panginoon ka, may Diyos ka na sumasama sa iyo sa storms. Nakita niyo po doon po sa binabasa nating passage. Nung sila po ay nakaranas ng malakas na bagyo, malakas na unos, kasama ba nila ang Panginoon o hindi? Kasama nila ang Panginoon. Ibig sabihin, kahit may storms tayo, ang kagandahan, kasama natin ang Diyos. God is with us. God is for us. God is in us. Amen! Kaya pag may storms na pinagdadaanan ka ngayon, hindi mo nakikita yung laki ng storms. Hindi mo nakikita na signal number 3, signal number 4, signal number 5, super typhoon na ito. Ang laki ng problema ko. Ang nakikita mo, ang laki ng Diyos ko. Kasama ko ang Diyos. Kakampi ko ang Diyos. Hindi niya ako pababayaan. Hindi niya ako iiwan. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Kaya ibang-iba po ang Kristiyano na may rema. Ibang-iba. Pag nakakita ka ng Kristiyano na nasa storms, hindi niya sasabihin sa iyo yung bigat ng storms. Ang sasabihin niya sa iyo, yung bigat ng glory ng Panginoon na nararanasan niya. Amen! Ang sasabihin niya sa iyo, hindi yung laki na ng problema namin, laki ng babayaran namin. Kundi ang sasabihin niya sa iyo, grabe si Lord, provider. Nagpo-provide. Amen! Ito pa po,
perception to ng isang Kristiyano, no, na may revelation, may rema sa kanya ang word. Pag may storms, meron pong kaaway. There is an unseen enemy. Kung tinignan po natin itong chapter nito, itong passage nito, habang naglalakbay sila, maganda naman po yung takbo ng kanilang bangka. Pero ang Panginoon kasi nagsabi, pupunta tayo sa kabilang dako, sa Gennesaret. Doon sa lugar na yon, meron pong ini-mission ang Panginoon na isang lalaki na ginagapos po siya ng kadiliman. Meron po doon isang lalaki na possess po siya ng 5,000 evil spirits. Kaya pupunta ang Panginoon doon para pagalingin yung taong ito, palayain, at ipadama sa kanya yung pagmamahal ng Diyos. Kaya naman po, nagkaroon po ng malakas na bagyo sapagkat hinahadlangan ng dyablo ang Panginoon para ma-reach out yung tao na yon. Amen. Dito nyo makikita na kapag may storms, may kaaway. At ang kaaway po natin, ang sabi ng Ephesians 6:12, hindi po laman, hindi po tao. Pakisabi nga sa katabi mo, hindi mo ko kaaway. Huwag mo kong awayin. Huwag kang magalit sa akin. Tandaan mo, ang kaaway po natin, ang dyablo. Our unseen enemy. Amen. Kapag ikaw Kristiyano ka, may storms na ganyan, nakikita mo spiritual warfare. Nakikita mo may atake ang kaaway. Kaya ina-activate mo yung faith mo. Nire-raise up mo yung banner of praise mo para sa pagtatagumpay. Amen. Ganun kalalim yung tingin ng isang Kristiyano na may salita ng Diyos sa kanyang puso. Amen. Ano pa po? Dito po natin makikita na kapag may storms, sa likod ng storms na yon, nandun ang kaaway, pero sa likod ng kaaway, nandun ang pagpapala. Kasi pag binasa natin itong passage na ito, kahit anong hadlang ng dyablo, naglagay ng malakas na unos para maka-reach out ang Panginoon doon sa tao na inaalipin ng kampo ng kadiliman. Ang sabi ng Biblia, ang Panginoon po ay nakarating doon at pinalaya yung taong yun. Amen! Ibig sabihin, there is blessing, there is victory sa likod ng mga pagsubok na yan. Amen! Hawakan mo ngayon yung katabi mo, kapatid, sabi mo sa kanya, kung dumadaan ka man ngayon sa unos, tandaan mo, hindi ka nag-iisa, kasama mo ang Panginoon. Inaatake ka lang ng kaaway. Sa likod ng bagyo na yan, sa likod ng mga unos na yan, may pagpapala, may blessing, may victory, may miracle, may gagawin ng Panginoon. At kung kayo'y naniniwala sa salita ng Diyos, palakpakan natin ang Panginoon ng may excitement, may joy, may pagsayaw. Sige nga po, palakpakan mo ang Panginoon at sumayaw ka ng papuri sa Diyos. Hallelujah! Nakikita ko po, may nagsasayawan. Nakakatuwa po. Kasi para kay Lord yan. Tandaan nyo mga kapatid, kapag may storms, may parating po na pagpapala yan. Amen. May kapalit yan. Sa likod niyan, may pagpapala po yan. Mga kapatid, maniwala po kayo. Kaya pag may storms, wag natin iwasan. Kasi nga may blessing eh. May blessing si Lord, kaya aadlangan ng dyablo. We need to be strong and we need to be united and expect natin may gagawin ng Panginoon. Palakpakan po natin ating Diyos. Hallelujah! Ano pa po ang dapat natin gawin? Number 3, pakisabi po, relax your mind. Pag may storms ka, huwag kang mataranta, huwag kang ma-stress, huwag kang mag-murmur, huwag kang magsalita ng negative.
Pakitapik niya ng malakas yung katabi mo. Relax your mind. Relax! Relax lang, kapatid! Sagot ka ng Panginoon! Relax lang! Sagot tayo ni Lord. Si Lord bahala sa atin. Amen? Makikita niyo po yung Panginoon habang nasa bangka, kasama yung mga alagad, dumadaan sila sa unos. Ano ginagawa ng ating Panginoon? Ano po ginagawa ng Panginoon? Ang Panginoon po ay sleeping, natutulog. Bakit po siya natutulog? Sa tingin ko, hindi dahil sa inaantok siya. Sa tingin ko, hindi dahil sa pagod siya. Ang nakikita ko dito, kaya natutulog ang Panginoon para magbigay ng halimbawa sa kanyang mga alagad na kahit may storms, relax ka lang. Hindi pwede yung hindi ka makatulog, hindi ka mapalagay. Sino dito kapag may mga problema na pinagdadaanan, nakakatulog pa rin? Payapa pa rin. Ibig sabihin, nasa inyo ang Espiritu ng Diyos. Sinasamahan kayong tunay. Amen. Kapatid, pag dumadaan ka sa pagsubok, kumain ka pa rin. Amen? Maligo ka pa rin. Sino po pang may problema, hindi na naliligo, hindi na kumakain? No, mali po yan. Ang clear ng turo ng salita ng Diyos. Kapag ikaw ay dumadaan sa unos sa buhay, ayusin mo pa rin ang sarili mo. Mag-enjoy ka pa rin, matulog ka pa rin. Alagaan mo sarili mo, magtiwala ka na hindi ka nag-iisa, kasama mo ang Panginoon. Sabi nga ng 1 Peter 5:7, cast all your anxieties to the Lord, for He cares for you. Lahat ng anxieties mo, lahat ng mga worries mo, lahat ng fears mo, lahat ng bumabagabag sa'yo, ipagkatiwala mo sa Panginoon. Pwede mo bang hawakan mo ngayon ang isip mo? Hawakan mo, kunin mo lahat ng mga takot sa isip mo. Kunin mo. Kunin mo lahat ng anxieties, depression, at ngayon, hawak mo na, ihagis mo ngayon sa Panginoon. Sige, agis mo, Panginoon! Pinagkakatiwala po namin sa inyo ang lahat ng aming alalahanin. Hallelujah! Sapagkat kayo po ang kumukup-kup sa amin. Palakpakan po natin ang Panginoon at purihin po natin ang kanyang pangalan. Tayo pong lahat ay tumayo. What to do in times of storm? Ang sabi diyan, dwell on His promises. Manahan ka, kapatid, sa mga pangako sa iyo ng Panginoon. Ano ang pangako ng Panginoon? Ang sabi ng Panginoon, let us go over to the other side. Ano ang pangako ng Panginoon? Hindi lang po ito utos. Hindi lang ito utos. It is also a promise from the Lord. Ang sabi ng Panginoon, tatawid tayo sa kabilang dako. Amen. Kaya pag ikaw ay dumadaan sa mga unos ng buhay, maniwala ka, kapatid, makakatawid ka dyan. Malalampasan mo rin yan. Pangako yan ng Panginoon. Pangako yan ng Panginoon. Malalampasan mo yan. Sapagkat kasama mo ang Diyos. He will be with us. Ang sabi po ng salita ng Panginoon, tatawid tayo sa kabilang dako. Hindi sinabi ng Panginoon na kayo na lang ang tatawid. Kaya nyo na yan. Kundi ang sabi ng Panginoon, sasamahan ko kayo. Si Jesus po all-knowing. Si Jesus po, alam niya na yung mangyayari in advance. Alam niya na, naahadlangan sila ng kaaway, may storms na darating. Pero sabi ng Panginoon, sasamahan ko kayo. Hindi ka lang mag-isa, susuong sa mga unos na yan. Hindi ka lang mag-isa. Kundi sabi ng Panginoon, sasamahan kita.
Dalawa tayo. Can we say hallelujah? Thank you, Lord, for being with us. Tanda mo, kapatid, this storm is not here to break us. Ang storm na ito ay pinahintulutan ng Panginoon hindi para sirain tayo. It is here to bless us. Gagamitin ng Panginoon yung storm na yan na maging pagpapala sa atin. Para tayo lalong magkaisa, magpalakas, at humayo, umabot ng maraming tao para sa kanyang kapurihan. Tayo po ay manalangin. Taas lang po natin mga kamay natin kay Lord. Pagkatiwala natin sa kanyang lahat. Ibigay natin lahat sa Panginoon. Lord, nakikita mo po ang mga kamay na yan na nakataas sa iyo. Ibinibigay po namin sa inyo at ipinagkakatiwala ang lahat ng aming takot, pag-aalala, worries, fears, lahat ng aming kalungkutan. Kung kami man po ay nasasaktan, Lord, kung kami man po ay nalulumbay, kung kami man po ay natatakot, Lord, lahat ng ito binibigay namin sa iyo. Ayaw na po namin mag-alala. Pagod na ang aming isip mag-alala, pagod na ang aming isip, Panginoon. Mag-worry, maging mabigat. But right now, Lord, thank you for your word. Thank you, Lord, for this rema, O God. Na sa gitna ng mga bagyong ito, you are with us. And you will never leave us nor forsake us. Panginoon, sa likod ng mga bagyong ito, may inihanda kang tagumpay sa bawat isa sa amin. May inihanda kang matindihang pagkilos sa buhay po namin, sa bawat pamilya namin, at maging po sa aming church. Panginoon, sanay na po kami. Sanay na po kami sa pagsama mo. Sanay na po kami, Panginoon, na lagi mong sinasamahan. And you will never change, O God, because you, our Alpha and Omega, the beginning and the end. You are the same yesterday, today, and forever. You will be with us, O God, now and forever. Kasama ka namin noon, kasama ka namin ngayon, at sasamahan mo kami hanggang sa dulo. Panginoon, itatawid mo po ang bawat isa sa amin. Makakaya po namin ang lahat ng ito, O Diyos. Yes, mahirap maging magulang, pero malalampasan po namin ito. Mahirap maging husband, mahirap maging wife, pero makakaya po namin ito. Mahirap maging estudyante, mahirap magtrabaho, mahirap magnegosyo. But thank God, you are with us always, Lord. Lahat ng ito ay malalampasan namin sa tulong at awa mo. Kaya ang lahat ng papuri sa iyo po namin pinabalik. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.